paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, pinagbabaril ng pulis na si Milio ang malaking pusang itim na pumatay sa isang babae. Subalit nakatakas ang hayop na isang aswang at ayon sa arbularyang si Lola Andeng, sibat na buho ng kawayan ang mabisang pamuksa sa kampo ng dilim. Kasunod yun, iniutos ni Aling Freda kay Elmo na patayin nito ang nobyang si Daria na nakatuklas na siya'y isang aswang. Narito ang ika-4 na bahagi ng kahindik-hindik na kwentong tampok sa linggong ito, pinamagatang Aswang. Sa isa na namang gabi ng lagi. Nay, mula po sa pagkabata, naging masunuri na ako sa inyo. Sa pagkakataong ito, susundin mo uli ako, Elmo. Marami na po kayong naging biktima. Alam mong hindi ako papayag na suwayin mo ako. At marami na pong pagkakataon na iniligtas ko kayo sa kapahamakan. Kahit hindi mo ako iligtas, kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Alang-alang po sa akin, Nay.
Huwag niyo nang idamay sa inyong pagsasabog ng lagim si Daria. Huwag mo akong turuan ng dapat kong gawin. Mahal ko siya. Mas mahal mo? Kesa sa akin na sarili mong ina. Ibang pagtingin ko sa inyo. Ako ang nagbigay ng buhay sa'yo. Durugin man ang mga buto at laman mo. Hindi ka pa rin makakabayad sa malaking utang na loob mo sa akin. Alam ko po yun. Kaya hindi mo dapat higit na pahalagahan ng ibang tao kesa sa akin na sarili mong dugo at laman. Nay, Sundin mo ako. Kapag hindi mo ako sinunod, kapag hindi mo pinatay si Daria, ako ang papatay sa kanya. Tay, nakita ko na po sinasabi niyong malaking asong itim. Kung nakita mo ng aswang, Daria, hindi ka na maglalakas loob na lumabas ng bahay kung gabi. Pero wala pong dahilan para matakot ako sa aswang. Ang kampo ng dilim ay walang sinisino. Hindi namimili ng kanyang bibiktimahin. Alam ko po yun. Paano mo nalaman? Nabalitaan ko na po na may mga tao, babae at lalaki, na natagpo ang wakwak ang dibdib at nawawala ang atay. Mga nabiktima nga yun ng aswang. Hindi po ako maaaring biktimahin ng aswang dahil Dahil ano? dahil bago po ako mabiktima ng aswang, siya munang mapapahamak. No. Yan ang sisiguruhin ko. Ano? Kilala mo ang aswang? Kilala ko po. Kaya pinara ko ang mobil ninyo mga pulis. At kaya napakilala ko sa inyo at sinikreto ko kayo dito sa tabing kalsada. Paano? Paano ko po nakilala ang aswang? Nakita ko po nang mag-anyo siyang malaking asong itim. At nakita ko rin nang magbalik siya sa dati niyang anyong tao. Kung totoo ang sinasabi mo, Maniwala po kayo sa akin para matapos na ang pagsasabog ng lagim ng aswang. talagang iyan ang pagsisikapan namin ng mga kasama ko. Ang mapatay ang aswang. Sir, Sabihin mo, Daria. Sino ang aswang? Sino? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Sinasabi ko na nga ba? Si Aling Freda po, na tindera ng tinapa. Yung ina ni Elmo? Opo, Ipapahamak nga ako ni Daria. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko pa malalaman kung hindi ako nagkubli rito sa likod ng puno nang makita kong kinausap niya ang pulis. Paano magiging aswang si Aling Freda? Kilalang mabuting tao si Elmo. mabait po si Elmo. Kaya ko nga po siya naging nobyo. Magagawa ba naman ni Elmo na konsintihin ang pagiging kampo ng dilim ng kanyang ina? Putol po ang nobyo ko sa pagiging aswang ng kanyang ina. Pero wala po magawa ang kanyang pagtutol para pigilan sa pambibiktima si Aling Freda. Kung sinunod agad ako ni Elmo, kung pinatay agad niya ang kanyang nobya, hindi sana ako magagawang ipahamak ni Daria. Matapos akong isumbong ni Daria sa mga pulis, malamang manghanip na ang buhay ko. Kaya hindi na dapat magtagal ang buhay ni Daria. Kailangang mamatay na siya sa gabing ito.
Malalim na ang gabi kaya magpapahinga na ako. Maaga pa akong gigising bukas para manguha sa gubat ng mga halamang gamot na maitutulong ko sa mga taong magpapagamot sa akin. Ay, malaking pusang itim na sumampa sa paswano ng bintana nito kwarto ko. Nalilisik ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin. Aswang! Aswang ang malaking pusang ito. Mabuti na sa ulunan nitong aking higaan ang kwintas ng mga bawang. Sige! Aswang! Biktimahin mo ako! Lumapit ka sa akin ang ihagis ko sa itong kwintas ng bawang! Lumapit ka! Aswang! Lapit! Aswang ha? Ang malaking pusang itim na yan. Natakot. Nagmadaling lumayo ng iyamba kong ihahagis sa kanya itong kwintas ng mga bawang. Pero kahit wala nang aswang, isasara ko na itong bintana. At hindi ko ilalayo sa tabi ko itong kwintas ng mga bawang. Hanggat alam kong may gumagalang aswang, lagi kong ihahanda itong mabisang pangontra sa mga kampo ng dilim. Magtatago kayo, Nay? Oo, Elmo. Matapos akong isumbong ni Daria sa mga otoridad, wala nang dahilang manatili pa ako rito sa bahay. Saan po kayo pupunta? Sana ako magtatago Oh, sa kuweba, sa paanan ng bundok. baka mahirapan po kayo pag nandun kayo sa kuwebang yun. Alam ko, Masukal po ron. magtitiis muna akong manirahan sa kuweba para hindi ako mapahamak. Kung hindi po sana kayo ng biktima. Huwag mo na akong sisihin. Nagpapadaig po kasi kayo sa dikta ng pagiging kampo ng dilim. Kaya kayo nagkaroon ng mabigat na problema ngayon. Kung hindi ako ipinahamak ng nobya mo, hindi ako mapipilitang magtago. Kaya sundin mo na ang utos ko. Patayin mo si Daria. O ako ang papatay sa kanya. Nay, At idadamay kita sa aking mga biktima. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Nay, hindi, wag po. Walang makapipigil sa akin, Elmo. Tototohanin ko ang banta ko sa'yo. Kapag hindi ko po sinunod ang utos nyo, kayo ang papatay kay Daria? Oo. At idadamay niyo ako sa inyong mga biktima? Magagawa niyo yun? Maaatim yung biktimahin ako na sarili niyong anak? Dugo ng inyong dugo at laman ng inyong laman. Walang kadugo-kadugo sa isang kampo ng dilim. Nay, Nariyan na mga pulis na papatay sa akin. Aalis na ako. Pero sundin mo ang iniuutos ko sa'yo. Elmo! Sir, bakit mo may dala kayong sibat na kawayan? Ang nanay mo, Hindi ko po alam. hindi mo alam? Oy, kinakaila mo kung nasaan ang nanay mong kampo ng dilim. Sir, Elmo, makipagtulungan ka sa amin. Kapag hindi namin napuksa ang nanay mong aswang,
magpapatuloy siya sa pambibiktima habang buhay siyang magsasabog ng lagim. Elmo, makipagtulungan ka sa amin. Kapag hindi namin napusa ang nanay mong aswang, magpapatuloy siya sa pambibiktima habang buhay siyang magsasabog ng lagim. Walang katapusan ang lagim na ikakalat ni inay kapag hindi siya napuksa. Pero totoo din naman ang sabi ng inay. Ako ang nagbigay ng buhay sa'yo. Durugin man ang mga buto at laman mo, hindi ka pa makakabayad sa malaking utang na loob mo sa akin. Kaya hindi mo dapat higit na pahalagahan ng ibang tao kesa sa akin na sarili mong dugo at laman. Para ako naiipit sa dalawang nag-uumpugang mga bato. Hindi ko alam kung sinong susundin ko at kung anong gagawin ko. Mahal ko si Daria. Pero mahal ko rin ang inay. Utang ko sa kanyang buhay ko. Mabigat. Napakabigat ng gagawin ko. Pero kailangan kong magpasya. Sa ayaw at sa gusto ko, gagamitin ko ang sibat na kawayan na ito sa gabi ito. At isa sa mahal ko sa buhay, ang mamamatay. Sino ang maaatim ni Elmo na mamatay sa kanyang mga kamay? Ang kanyang nobya o ang kanyang ina na isang aswang? Pakinggan bukas ng gabi ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Aswang. Sa isa na naman gabi ng lagim. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, temyong, sa musika ni Bubuy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagim.